Senyor Gobernador General, narito po si Padre Villalon. Kilala ko si Padre Villalon. Kumusta, Padre? Mabuti naman. Sige po. Gobernador General, mukhang hindi ko gusto ang timpla ng panahon. Talagang tayo ang dapat mag-usap. Walang paligoy-ligoy. Anong ibig niyo sabihin, Padre? Walang ganong nagpo-protesta sa pagpapatapon kay Rizal. Di ba yun ang gusto natin? Na manahimik ang mga Indio? May bulong-bulungan dyan tungkol sa lihim na kilusan. Isang kilusan. Nag-aarmas ang mga Indio laban sa Espanya. Nag-aarmas. At saan naman kukuha ng armas ang mga yan? Mga pulo, sibat, maaari. Pero anong magagawa ng mga armas na yan sa rifle at kanyon natin? General, huwag niyo sanang maliitin ang tabak sa kamay ng maghihimagsik. Padre, hindi ko minamaliit. Tinatapatan ko lamang ng mga malalaking armas. Kayo naman, Padre, ang dami niyo nakikita mga demonyo. Mabuti pa, bago kayo matulog, kailangan katabi niyo yung agwa bendita ninyo. Ito na po ang pruweba, Gobernador General. Maring maliit na grupo lamang ang may kagagawa nito. May nakapagsabi sa akin na libo-libo ang kasapi sa katipunan yan. Kalat sila sa buong kapuluan. Karamihan ng membrong yan ay nandito sa Luzon. Kung libo-libo, di dapat nakita na natin to. Mahirap makita. Magaling silang magtago, General. At hindi natin magalaw. Nakatali ang ating mga kamay. Hindi natin madampot ang pinanghihinalaan natin. Kailangan pairali na natin, General, ang batas militar. Batas militar? Dahil lamang sa isang lathalay? Abay, baka lalong lumaki ang apoy. Palalabasin ko ang aking mga espiya. At dapat palabasin mo rin ang iyong mga espiya. Mas marami ang espiya ng simbahan kaysa sa akin. Gobernador General, palagay ko ito ng mitya. Para sumiklab ang apoy. May mga listahan ng mga kasapi, mga ulat ng mga pulong, mga lugar, mga pinanumpang kasulatan. Karamihan ay hindi nila mga tunay na pangalan at ang iba'y nakasulat sa lihim na alpabeto. May mga ilang tao tayo maaaring ipatawag at kausapin.